602. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sampo ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 1,000 ang sugatan, kabilang ang 2 Pinoy sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa loob ng nakalipas na 25 taon. Ito po'y sinundan ng malalakas na aftershocks na ang pinakamalakas ay magnitude 6.5. Lakas nga, ayun, tinan mo. Pinapakita po natin sa DZRH Television ang ilan sa mga video sa loob ng mga kabahay. Bahay ito. Bahay, oo. Ito parang naman sa labas sa building. Ayan yung tumagilid na building. Ang lakas, Pinakamalakas na lindol in 25 years. Yes. Sa TV broadcast mula sa Taiwan, makikita ang mga gusaling nakatagilid sa kakaunting populasyon sa eastern county ng Hualien, malapit sa epicenter. Ang 7.2 magnitude na lindol na naganap alas 8 ng umaga kahapon. Doble kayod ang mga otoridad upang iligtas ang mahigit 100 na nakulong sa mga tunnel o gusali. Lahat ay nasa paligid ng lungsod ng Hualien. Sa Pilipinas, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino sa Taiwan na nakahanda ang gobyerno na tumulong sa kanila sa gitna ng naranasang lindol, habang inatasan ng Department of Migrant Workers na tutukan ang kaligtasan ng mga Pinoy doon. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Grabe yung lindol kumbachero, pagka nakakakita talaga tayo ng lindol mahihintakutan ka Ito yung isang video, ito ba yung Taipei 101 Yes. yung kanina? Yung unang ipinakita. May nakita kasi akong ilang video na ang lakas ng sayaw ng building Fake news yun Oo, iba naman yun. May mga kumakalat ng totoo na to. ito, pero hindi naman masyado, Hindi siya sumasayaw. Meron hong, baka kasi mapaniwala kayo doon sa ibang mga video na talagang grabe yung sayaw nung Taipei 101. Hindi naman doon yung yung sentro ng lindol. Ang lindol na sa eastern coast ng Taiwan, kumbachero. Kapag ikaw Pilipinong may kamag-anak na nagtatrabaho sa Taiwan at makita mo yung ganung video, nenervyusin ka
Totoo. Mag-aalala ka na sa kalagayan ng iyong kapamilya. Oo. Kanina, kausap ni Angelo si Meco Chief. Meco Chief, Silvestre Bello III. Mukhang okay naman Okay ang mga naman Pilipino. daw. Except dun sa dalawa na nasugatan. Oo. At kinokontak ni Yuel yung dalawa. Kahit isa lang, wag na yung dalawang, kahit yung isa lang ang makausap natin, malaman lang natin kung paano, yung experience ba ng ating mga kababayan na nandoon. Daan libo po ang mga Pilipino dyan Oo, dami na actually, ang ganda ng reputasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan, kumbachero, dahil nga masisipag. Oo, Masisipag, maaasahan, at ang matutuwa ka, may mga Pilipino ngayon dyan, kumbachero, kung di ako nagkakamali, 20 yata itong pinakahuli, na binigyan ng permanent residency Aba, ng tingnan mo nga Taiwan. naman, Dahil no? nga sa magagandang ipinapakita habang nasa pagtatrabaho. At hindi lang yon, ang mga Pilipino lagi naliligo. Ayun, yun ang importante Lagi doon. naliligo. Ang babango. Ang babango. Oo, pagka papasok sa trabaho, Bagong goli. Bagong Sasakay ligo. ng public transport, mamasa-masa pa ang buho. buho. Oo. Kaya, Kahit taglamig po kahit taglamig ay bagong paligo lagi ang mga Pilipino sa umaga sa pagpapasok. Hindi katulad nung iba, wala naman na sasabihin kung anong lahi. Kung anong lahi. Baka sabihin, racist Baka tayo. sabihin, racist tayo. Pero yung iba, alam nyo ba? Yung iba talaga, parang wala naman sa kanila yun Oo. Wala, lalo na nga kung panahon na malamig ang panahon. Kinakatwiran, hindi naman ako pinawisan Totoo. At dahil hindi naligo, hindi na rin nagpalit ng damit yun. Ganun. Pambihira Hindi na rin nagpalit ng underwear yun. Mga kababayan nating Pilipino sa Taiwan, sana po ay safe na safe kayo. Paano ba? May pasok kaya ngayon? Basta pakalmahin muna, kalma muna. Kung ang balita ay more than 1,000 ang injured dito at marami pa ang hinahanap. May mga hinahanap para kumbatsero Oo. Baka daw natabunan o nakulong sa mga tunnel o sa mga gusali. Maghihintay po tayo ng mga follow-up report mula po sa Taiwan. At gaya po ng nabanggit namin kanina, kapag may mga ganitong pangyayari, tayo ay nahihintakutan. Naaalala natin, naku, paano kaya kung dito mangyari sa Pilipinas Ayun, yun? laging Paano ganun kaya talaga. kung dito mangyari sa Metro Manila yun? Sa Metro Manila lalo. Ayun, no? lagi natin doon lang natin naaalala. Doon natin naiisip na dapat pala matibay yung building. Dapat pala sumusunod sa building code. Ayan, oo. Ayun, yun na ang naaalala. Kapag may pagsariwa pa Oo. ang isang sakuna ng lindol sa ibang lugar. Yan. Sa ibang lugar na nangyari yan, siguro hindi naman pwede natin sabihin meron tayong okay yun. May nangyaring ganyan para matuto tayo. Hindi naman sa ganoon, pero gamitin natin yung karanasan nila para tayo ay maging handa dahil kung pag-aaralan at titingnan, ang Taiwan kumpleto rin sila sa ganyang mga kagamitan, kumpleto rin sa pagsasanay, sa mga drills, kumbachero. Meron silang mga ginagawang ganyan. Dito man sa atin, pati nga giyera, pinaghahandaan, may drill sila. totoo yan. Lalo na yung giyera dahil nakapaligid na sa kanila yung ibang mga pwersa ng China. Tayo, kapag nag-earthquake drill, puro kalokohan lang ang pinagagawa. Nag-selfie, post sa TikTok, sa Facebook. Hindi natin siniseryoso. Hindi natin sa madaling salita. Pero sabi nga ni OCD Chief, si Undersecretary Ariel Nepomuceno, mukhang kailangan na talaga nating i-modify yung duct cover and hold na ito na ginagawa sa mga earthquake drill. Sabi nga niya, paano kung nag-duct cover and hold ka? Kung guguho yung building na kung saan ka nagpunta. Dahil sa hihina ng mga building dito sa atin. Mukhang luma na yata yung style na yun na kumbatsero. Meron na yatang bagong meron na. ipinapapractice sa atin ngayon. Ayun, ang isa sa pinapapractice takbo! Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Baka may nagsabi sa atin para wag lumindol dito sa atin. Stop!
Stop. Stop! Oo. Parang narinig ko yun. Si Pastor Kibuloy nakapagpapahinto ng lindol yun. Stop! Oo. Oo, Ang tanong, mapapahinto kaya niya yung warrant of arrest? Yun lang. Tingnan Oo. natin yun. Tingnan natin kung gaano katindi ang kanyang kapanyarihan. Kapanyarihan. Oo. Abot kaya yan hanggang sa kataas-taasang hukuman. Oo. Yung kapangyarihan niya na magpapapigil sa nasa banner story ngayon ng ilang mga pahayagan tulad ng Philippine Star. Ayan. Ano nakalagay ho? Matindi. Manhunt. Ang tinti parang terorista ng Para dating. para bang hawak-hawak ng mga otoridad yung baril niya. Parang mga naka full battle gear. Full battle gear. At tinutugi siya at lahat ng mga bahay-bahay sa Davao pinupuntahan. Parang ganun ang dating kapag Talaga. sinabing manhunt manhunt on for Kibuloy. Matindi. Dahil daw po sa kautusan na ipinalabas ng hukuman diyan sa Davao. At sinabi pa naman ng Philippine Daily Inquirer, Ah. hunt for Kibuloy, no special treatment. Ayan, tinan mo na. Talaga namang para bagang walang piyansa kung piyansable po ito eh. Oo. And in fact, yung mga kasama niya, tatlo sa mga correspondents o co-accused nito pong si Pastor Kibuloy sa na subject ng arrest warrant, nakapagpiyansa na kahapon. Hinuli, yung iba'y sumuko, Oo. at pagkatapos nagpiyansa na, kumbatsero. Ayan, oo. Kaya sabi ng dahil wala doon, hindi nila inabutan. Idineklara daw po na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay isa ng Wanted! fugitive Oh. from justice. O ba? Matindi ha. Oo. Stop! Ayan. Oo. Yun ang sitwasyon niya ngayon. Ang nagsabi niyan si Davao Region Chief, NBI Davao Region Chief Arcelito Albao. Ano ang ang sabi sabi niya? niya ay Siya, lalaki. ayun, importante 'yun. Lalaki Kailangan po, yan po tinutukoy ang, natin 'yun. Panghalip pa na o lalaki. He Siya, lalaki. may Oh, ay bakit biglang naging babae? Hindi ba yung may pambabae? kaya nga Chief, ba't ba ganun? He Siya ay may not have been arrested, maaaring hindi na aresto. but he Siya, will lalaki, be considered ay pinapalagay, itinuturing as a fugitive from justice na isang pugante ng katarungan. based on the warrant of arrest issued by the court. Batay sa inilabas na mandamiento de arresto ng husgado. Meron pa bang ganun? Ito naman si Director, tumawa pa. Ganon ha. Kaya actually, pwede namang mas less complicated para kay Pastor Kibuloy Oo. kung nagpiyansa rin siya, no? Oo, Kaya lang nagpiyansa. malamang ang ayaw mangyari ni Pastor Kibuloy Yung mabidyohan siya na mapicturan. nagpipiano siya. Oo. Kami ni Kumbatsero nagpiano din naman kami. Once upon a time Nung Oo. nagpiano kami, ibig sabihin pagka magpapiyansa ka kasi, kukuhanan ka ng fingerprint. Kaya lang ang fingerprint to, hindi katulad dito, isa ganun. Kaya ito lang. Hindi, doon, buo. Oo, talagang yung kanyang tawag, napakadumi pa naman nung talaga, yung carbon na yun, yung tinta. ng tinta, pambihira. Ang hirap Ayun. tanggalin. Yun siguro ang hindi kayang tanggapin Oo. ni Pastor Kibuloy. Pastor. Oo. Tsaka bukod doon, Mm. ang Senado, di ba meron ding May standing warrant of may arrest yan, standing warrant din ng Senado sa At yun, kanya. hindi bailable yun. Oo, talaga. Oo. Dahil hindi naman korte ang Senado at siya talagang kapag naispatan, kailangan siyang bitbitin papunta sa Senado. Oo. Humingi na raw ng tulong ang Sergeant at Arms ng Senado sa PNP. Kay General Romel Marbil? Kay General Romel Marbil. Aba, ayan na. Yan po. Kaya kung nakikinig si Pastor Kibuloy, baka naman pwede kaming makipag-interview sa iyo. Malaman kung ano ba gagawin niya. Siya ba ay mananatili in hiding? Pero baka sabihin niya, hindi naman ako nagtatago. Hindi niyo lang ako makita. Hindi niyo lang ako makita. Hindi lang ako makita. Kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras
16 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, Kumbachero. ACS Balita. Susunod na! This time check, katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Thursday, April 4, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Kita ng Bureau of Customs lumagpas sa target collection noong Marso 2024. Isang linggong libreng sakay, alok ng MRT3 at LRT2 sa mga veterano sa paggulitan ng Philippine Veterans Week. Aurora sa Makati City kinilala ng Tatler Dining Guide bilang 2024 Best New Restaurant sa bansa. Utang ng Pilipinas sumipa sa 15.18 trillion pesos nitong buwan ng Pebrero. PNP bigong maaresto si Pastor Kibuloy sa Davao. At isang lalaki patay sa heat stroke sa Cebu City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. unahin natin ang ACS Good News. Ibinida po ng Bureau of Customs na muling lumagpas. Hanip binida talaga. Muling lumagpas sa target collection ang kita ng ahensya para sa buwan ng Marso. Andun sa ang emphasis sa muli. Muli. Ibig sabihin, dati na. Dati na. Parang consistently. Parang ganun yung gustong sabihin ni Mother. Kaya nga sabi naman nung ibang nakarinig, balita pa ba yan? Konting yabang. Oo, balita pa ba yan? Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio! Ito ang ikatlong sunod na buwan ngayong taon na lumagpas ang koleksyon ng customs sa itinakdang target. Batay sa datos ng customs, nakakolekta ito ng mahigit 75 billion noong nakaraang buwan, mas mataas ng 3.45% sa target na 72.9 billion. Bukod dito, sinabi ni Rubio na nalampasan din nila ang target cumulative revenue para sa Enero hanggang Marso sa koleksyon na 219.3 billion. Aba. Mas mataas kaysa sa target na 210 billion. Aba! Ganda Iniognay nga. ni Customs Commissioner Benvenido Rubio! ang magandang performance daw ng customs sa mas maayos na assessment nito sa mga produktong dumarating sa bansa at masusing pagbabantay sa deferred payment ng government importation. Yun, congratulations. Pero may nagte-text sa ating hotline kumbachero. Hahanapin ko lang At meron siyang mga binabanggit na mga pamamaraan at ito raw ay para kay Customs Commissioner Benvenido Rubio. Nagugulat na siguro siya. Para daw lalong mapataas ang koleksyon ng customs. paano daw? Mukhang hahanapin ko lang Commissioner at baka makatulong nga ito. May mga suggestions siya at may mga panawagan kumbachero kay Commissioner dyan sa customs. So kung paano pa mas mapapalaki, malaki na, mataas na ang koleksyon, meron pa siyang binabanggit na mapagkukunan ng dagdag na koleksyon, dagdag na buwis dyan sa Bureau of Customs. Ayos yan Alas 6:25 ang ating oras. Masantos siya kabasan sa kayo namin. Nagbangon kila. Magbibigay ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 sa mga veterano sa loob ng isang linggong paggunita ng Philippine Veterans Week. Sa abiso ng MRT3 at LRTA, ang libreng sakay sa mga veterano at isa nilang kasama
ay magsisimula ng Abril 5 hanggang 11. Ayun, veterano may kasamang isa. Ayan. Ang free rides, Paano ko yung kasama batang-bata? mga ilang taon man kaya yung Mga 18. 18. Veterano, tapos may kasabay na yan, 18. Kaya alam mo Apo na- niya yun. Apo niya yun, kumbachero. Ang free rides ay bahagi ng pakikiisa kumbaga, nila. Baka veteran move yun. Yun ang veteran move. Ang free rides ay bahagi ng tulad ng kilala ko isa. Tuwing may gathering, may kasama. May Ang sasabihin, pamangking ko. Ganun. Parang kilala ko yun. Ang free rides ay bahagi ng pakikiisa nila sa pagdiriwang ng ika-82 taong araw ng kagitingan at Philippine Veterans Week at pagkilala rin sa mahalagang kontribusyon nila sa lipunan. Kailangan lamang magpakita ang mga veterano ng valid ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office sa security personnel ng mga nasabing rail station. April 9 nga pala ay araw ng kagitingan, holiday. Oo, yung April kaya 10 lang, ba? Yung April 10. Mother. Meron hindi, yung namang April 8 muna. April 8. Yung April 8 muna, Lunes. Lunes. Kasi ipit yun eh. Ano naman? Ipit, di ba? Di ba, holiday economics. Oo. Baka pwedeng yung visa ng holiday ng 9 ilagay ilipat sa 8. Di ba ginagawa dati yun? Ginagawa. Paano naman yung 10? Ano ba yung 10? Sabi ni Mother. Ano ba April 10? Nadeklara na That ba is yung Wednesday. Idil Fitr yung April 10? Hindi pa. End of Ramadan? Oo. Ayun, naklaruhin natin yan kasi may mga nagme-message dito meron daw silang nabasa. Hayaan nyo hanggat hindi ina-announce ng Malacanang wala pa yan. Yan. Meron nga announcement galing sa Malacanang, fake announcement Kaya lahat na lang pag-iingatan natin. Ang Talaga. gagaling ngayon, sobrang gagaling. Ay, nako. Pati pirma, pati nga bibig, buka ng bibig, pati tao na pepeke video, lahat. Ayan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, mga kababayan. Opo, kami naman po ito. Totoo po naman kayo. Oo, kami to. Totoo ito. 6:28 ng umaga. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Kinilala bilang 2024 Best New Restaurant ng Tatler Dining Guide ang isang kainan sa Makati City. Ito po yung Aurora. Aurora? Aba? Aurora. Si Ka-Oring, si Nanay Oring. Oo. Ang restaurant venture ni na Chef Queenie Villar at Nico Santos sa partnership kay Nilo Divina. Kay Attorney Nilo Divina. Kaya tinan mo nga naman, marunong pala magluto ito si Attorney Divina. Magaling, mahusay. Hindi Yan na ba yun nga- doon sa may, ano bang building yun? Pacific building ba yun? Yung, andun din, doon sa may ano nila, yung law office nila. Sa law office. Sa baba. Nakaselyo rin po ang Aurora ng spot sa Tatler Dining 2024. Isang eksklusibong pagkilala sa top 20 restaurant sa buong bansa. Kilala ang Aurora sa regionally inspired at classically rooted Asian flavors nitong pagkain at inumin. Hindi nyo pa kasi natitikman yung Katonyings Paano itong Tatler, baka naman hindi nyo pa natitikman yung Katonyings. Kaya naman ito lang Baka hindi matutunan yun sa Visayas. Oo, Ano kaya mga pagkain dyan sa Aurora? Regionally inspired at classically rooted Asian flavors. Malamang to, may Malaysian, mayroong Indonesian dish, may Singaporean. Tsaka siguro Chinese. yung art of serving the food, presentation yung presentation. Kung sa bagay, kumbachero, ang isang tuyong salinas, isang tinapang salinas nga pagka isinerve mo ng ganun lang, wala Walang kwenta. Pero pagka ginulo ng chef yan, yung plating niyan, yung plato ay nilagyan ng konting dekorasyon. Wala din pinagkaiba yan sa sinampalukang palaka. Si Tatay Piping, yung mister ni Nanay Oring, na tatay at nanay ko, napakahilig sa palaka, sinampalukang palaka yan. Pero minsan ko nakitang tumanggi. Bakit? Nung ihain sa kanya, yung isang malukong ng sinampalukang meron po kaming sinampalukang palaka dyan. Kumakain po ba kayo ng palaka? Kapipeng, kumakain po ba kayo ng palaka? Paborito ko yan. Sige, meron po kami dito. Talaga? Inong ihain. Ako po. Mga nakasampay sa
nakasampay na ganun sa labi gilid. nung sa labi nung mangkok yung mga palaka. Parang biktima ng atomic bomb. Parang mga biktima ng salvage yung mga palaka. Naku po, inang. Oo, so Nawala talaga- ng gana. Talagang ang laking bagay kumbatsero ng plating. Plating pala tawag pag doon. dedekorasyon mo ng kung ano may inihahain mo. Kahit, Sabi ko kahit nga, hindi masarap, kahit hindi masarap, sumasarap. hindi ba yung mga kinakain sa restaurant tatlong piraso? Alam mo ba kung bakit isang subo alam lang? mo ba kung bakit maliliit ng Maliliit, ganun? oo. Pag dinamihan, malalasahan mo na hindi masarap. Ganun ba? Ganun yun. Yung pala Kaya yun. unti-unti lang. Kaya pala. At least ngayon, alam ko na. Alam mo na ngayon, ha? ACS Balita. O, ikaw naman. Ako pa ba? Samantala, sumipa sa record high na 15.18 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong buwan ng Pebrero. Ayon sa Bureau of Treasury, 388.51 billion itong mas mataas kumpara sa national debt noong Enero at 562.4 billion na mataas kumpara naman noong December ng 2023. Mas mataas din ito ng 1.4 trillion pesos kumpara sa utang ng gobyerno ng Pebrero ng nakaraang taon. Bulto ng utang ng Pilipinas ay domestic na nasa 10.5 trillion habang 4.6 trillion naman ang foreign debt. Alas 6:32 ng umaga, nanawagan ang hepe ng Davao Police Regional Office kay Pastor Apollo Kibuloy na lumutang na para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ginawa ni Brigadier General Alden Delvo ang panawagan matapos mabigong arestuhin si Kibuloy nang isilbi ang arrest warrant sa kampo ng pastor kahapon. Hintayin ko lang kay Pastor Kibuloy, Pastor, you have your lawyers naman and magkakilala din tayo. Meron naman ding bail bond dito. So, I believe, Pastor, that you will be coming out in the open in a few days and to process this. And ang aking lang hiling, yung mga followers natin, Pastor, ay yun, pakalmahin lang natin and then let the process of law take its due course. All right. Yan po ang tinig ni General Alden Delvo, ang hepe ng Davao Police Regional Office. Alas 6:33 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Sa Cebu City, isang 58 anyos na lalaki ang natagpuang patay sa bangketa ng Escario Street, Barangay Camputao, Cebu City. Kinilala ang biktima na si William Go, residente sa lugar. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Alejandro Tirado, investigador ng Abellana Police Station, posibleng heat stroke ang dahilan ng pagkamatay ng biktima dahil sa naranasang matinding init sa Cebu City. Bago natagpo ang patay si Go, sinabi ng ilang testigo na nakita nilang sumuka ito ng dugo. Sinabi ni Tirado na wala silang nakitang sugat o anumang palatandaan para sabihing may foul play sa pagkamatay ng biktima. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Samsihun, 6:34 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Nako, pinasok na daw po ng mga Chinese ang isang subdivision sa Parañaque. Ha? Pambira, ano ba to? Nasa lupa na sila? Nasa lupa na sila. Kaya yung mga residente daw po dun ay nagre-reklamo. Ilabas nyo na yung mga water cannon nyo dyan. Oo. Wala daw tubig. Ayun lang, Walang problema. Tubig. Walang tubig. At si Sherwin Alfaro, paborito talaga ni Sherwin yung Mabini. Ano? Mabini. Mabini. Kasi nung nakaraang sa Mandaluyong, sa Mabini din siya nagpunta. Mabini J. Rizal. Ayun, Di ba? Mabini J. Rizal doon siya nagpunta. Ngayon naman, ngayon, Mabini, sa Mabini, Caloocan. Kaya't siya ay namasukan sa Mabini na... Ayun, sa Maynila naman sa yun. Maynila naman. Iba pala yun. Oo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35. This time check is brought to you by Define, maker ng world-class quality Pride detergent.
Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano ba ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmad siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Eto na sila. ang ating mga RH reporters, masisipag, umiikot kahit hindi na masyadong bata. Unahin natin ang medyo bata. Si RH27 Nochi Kakas. Nakinig siya sa reklamo ng mga residente sa isang subdivision sa Parañaque. Oo. Ang Sila raw ay napaliligiran na ng mga Chinese militia. Napaliligiran na namin kayo. Aba. Yaw, ma. Chawan! Bumati naman pala. Bumati naman. Gaano ba karami ang mga Chinese dyan na dumagsa sa isang Chinese subdivision? 27 Nochi Kakas. Kami, Noche! Jerry at Katunying, ito yung background ngayon, yung pinaka-main entrance ng multinational village. Pero ang sabi ng Southern Police District, walang presensya ng Chinese militia sa loob nitong multinational village sa Barangay Bulwok, lungsod ng Parañaque. Ito ang Multinational village pala. Oo. Multinational kasi, pangalan ng... Multinational, parang marami. Pwede mga foreign Iba-ibang lahi. Oh. Parang nadikit doon sa pangalan ng village, multinational. Yun. Kaya ang paglilinaw ng Southern Police District, ito yung matapos yung kanilang report ng intelligence operatives. Taliwas sa pag-aalala ng mga residente sa nakita umanong Chinese militia. Ayon sa Southern Police District Public Information Chief na si Major Hazel Asilo, yung napagkamalang Chinese militia na mukhang militar ay mga security ng village. Pinabulahanan nila ang pag-aangkin lungkol sa pagkakaroon ng mamamayang Chino na nagpapakita umano ng militar na pag-uugali. Ilinaw rin ni Major Asilo na ang ilang mga nakatirang Chinese ay mga POGO employee. Ang mga establishmento manong pag-aari ng Chinese ay bukas para sa lahat ng nasyonalidad at hindi exclusive na mga Chinese lamang. Banggit pa ni Asilo, patuloy ang ginagawa nilang intel validation para ma-verify yung iba pang issues na lumalabas. Matatandaan na Jerry at Katunying na sumiklab itong ang tension dito sa dalawang panig dahil sa legitimacy sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang grupo ng mga homeowners kung saan na makita na ang SPD sa issue ng peace and order. Ikaw ba, wala ka bang nakitang mga Chinese yan? Baka naman nagpapanggap lang na POGO workers yan. Pero yung patuloy, yung validation ngayon ng mga intelligence ng Southern Hindi, dyan sa barangay, yung barangay chairman dyan, o kaya yung subdivision homeowners, ano ba sabi nila? Sabi ng Bantay Bayan, Kajeri, at yung mga tanod na nag-iikot dito mismo sa loob ng exclusive na village, ay yung nakikita ay mga POGO employee at yung ibang mga napagkamalang mga Chinese militia na mga security. Sabihin mo, Noche, yung nasa West Philippine Sea, Chinese militia nagpapanggap na mga mangingisda. Ayun, ang diba? pinabantayan pa rin yung Kajeri at Katunying ay bantay sarado rin ang kapulisan. Ano yung binabanggit mo kanina na banggaan ng dalawang homeowners association? Sa isang village may dalawang association? Yes, tama ka dyan. Yung grupo ni Carnel Gakutan at yung grupo naman, itong si Julio Templo Nuevo na nakaupo ngayon
Pero Matindi palang politika dyan sa subdivision na yan. Ano? Oo. Yung kaya namagitan na rin na Jerry at Katunin yung Southern Police District dahil yung issue ng peace and order at yung mga homeowners na mismo na gusto ng Sakit sa ulo. katahimikan Sakit ay sa ulo. nakarating din sa halaman ng SPD. Kaya ito yung grupo kasi na sinasabi yung sipasina ng pag-upo itong mga nakaupo ngayong homeowners. Napuntahan mo ba, Noche, maiba lang ako, napuntahan mo ba yung establishment ng mga Chinese? May nakikita akong napasok ko nitong loob sa Jerry at Katunin Oo. ay ang sinasabi nga na exclusive lang daw sa Chinese yung mga kainan dito at ibang mga tindahan. Pero nilinaw nga nung Hindi, nung, ikaw, sinubukan mo ba bumili? Ano ba, kung tindahan, sinubukan nakakain mo ka ba ba? bumili? Sabi mo, niyahang ha? Dapat kinausap mo yung kung pwede kang kumain doon. kasi ang mga nagbabantay din na Jerry mga Pinay at Pinoy din Ganun ba? So, Kaya, ka rin din. Wala ka bang picture? Hindi mo nakuha na ng video? medyo sarado pa sila ngayon Jerry. Sarado pa. Sarado pa. Oo. Kaya Okay. pa sila bago tanghali. Okay, so yun ang sitwasyon mula dito sa multinational village sa Parañaque City. Mula kanunad sa Pilipinas sa DCR8, ako sila tikakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagsak-bagsak nito, away lang pala ng homeowners to. Mukhang ganun. Mukhang ganun nga yan, Siguro kumbachero. nung isang homeowner officers. Ayan, pinabayaan nyo na. Pinasok na tayo ng mga milisya. Yun. Swagot naman sa hindi naman to mga Chinese milisya. Mga kwan lang to, mga Pogo workers. to. Hindi, yan. Ano katunayan? Yan, meron na kayong tindahan dyan. Puro mga Chinese lang ang pwede. Hindi, pwede namang bumili dito kahit Pilipino. Si Noche nga, Nakapasok. nakapasok. Nakabidahan pa niya mga tinderang Pilipino. Yan ang problema, kumbaga. Actually, hindi lang dyan sa multinational. Sa lahat na yata ng homeowners association ngayon, yung mga officers gusto nang magsakalan. Mukhang Ba't ba ganun ang nangyari sa atin, ano? yung mga hindi yata makalusot-lusot sa barangay o sa makalusot-lusot sa Na maging official ng barangay o maging barangay, official ng lungsod sa homeowners na lang. Doon nagbababag. Panginoon kong buhay ito. Lahat na lang pinag-awayan natin, Panginoon kung buhay natin mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Let's Marvin Gaye and get it on. Uy, Jeffrey Tang, dyan sa Vancouver, Canada. Happy birthday. Birthday mo pala, Jeffrey. Wala ba tayo dyan? Panganay na anak ni Mr. Jerome Tang and Tita Josie. Tita Josie Tang. Happy birthday. At happy birthday din ngayon kay Kuyang Melito Chua. Kuya Melito Chua ng Deparo, Caloocan. Natutuwa ka dun sa kwento ng taong ito, kumbachero. Ibang hindi naman dukhan Chinese. Chinese-Filipino, pero pangkaraniwan lang. Sabi niya, nakabidahan ko, sabi niya, alam mo, Katunying, nag-umpisa akong napakaliit. I-interviewin ko kasi. 10 taon daw sila na walang linggo. Sabi ko, walang linggo? Ibig sabihin nun? Walang day off? Walang pahinga. Walang pahinga. Walang pahinga silang mag-asawa. At 10 taon sila na hindi sila kumain ni minsan sa labas. Ibig sabihin, sa restaurant. Kasi ang gusto nila, sinupi nila yung kanilang
kinikita, palakihin ito Mm-mm. at magbigay ng mabuting ehemplo sa kanilang mga anak. Oo. Kaya daw nung nakita niyang medyo matatag na siya, noon lang daw siya na nakakain sa restaurant bilang mag-anak eh. Tingnan mo na. Grabe yun, Parang naalala mo sarili mo dyan na kumbatsero. Alam mo na, ako naman, sa labas naman ako lagi kumakain nung nasa Nueva Ecija ako. Labas ng bahay. Sa labas ng bahay. Di ba? Ngayon Yung pagsisinop sa lalo na sa nagsisimula ka sa maliit na kinikita. Yan ang dapat talagang ginagawa ng lahat eh. Di ba? Totoo, yun ang importante. Yung makatipid ka lang ng konti na halimbawa may naglibre sa iyo sa pagkain. Nakatipid ka ng 100 piso na doon sa dapat igagastusin mo sa pagkain mo. Masaya ka. Ang laking bagay yun eh. Maisisave mo na yung 100 pesos mo. Uy, sa linggong ito, nakasave ako ng Martes pa lang. Oo, diba? Nakasave na ako ng 100 pesos. Tama. Diba? Malaking bagay ito. Iba talaga yung masinop. Kaya ang mahirap nun, kung yung pamasahe mo, dapat wala kang pamasahe dahil may mobile ka, bigla kang tinanggalan ng mobile. Yun ang problema. Naalala mo lang Naalala mo yung sarili ko. Nung ako yung reporter ng DZMM noon. Puro karanasan. Puro karanasan yan eh. Di ba? Naalala natin yan ganyan sa mga ganyang kwento. Totoo. Kaya ako kumbatsero, kaya napapansin siguro ng mga sumusubaybay sa ating digital channel, yung Tune In kay Tunying na YouTube channel, nakakausap natin ng mga bilyonaryo eh. By the way, itong nabanggit ko sa iyo, yung birthday boy na si Melito Chua, bilyonaryo na to eh. Ngayon. Bilyonaryo na. Bilyonaryo na ngayon. Naman, Tapos kahapon, meron ako na-interview, isang bilyonaryo na takatakboy. Takatakboy yung nagbebenta ng sigarilyo lang? Nagbebenta ng sigarilyo, sumasabit sa mga jeep na ganyan, takatakboy. Ngayon, bilyonaryo kung batsero. Tindi. Bilyonaryo, kaya talagang kapag ikaw masinop, masipag, at sabi niya, wala ho akong bisyo, hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako umiinom, hindi po ako nagsusugal. Babae. Wala naman sinabi. Hindi niya nabanggit yun. Hindi, wala din. Wala din kumbatsero. Sabi niya kumbatsero, ibig sabihin, hindi hadlang ang kahirapan para ikaw ay mangarap. Ayan, at pagka nangarap ka naman, wag kang magdadala ng mga bagahe para makarating ka doon sa pangarap mo. Yan ang mga inspirasyon. Na dapat natin na napapanood at napapakinggan. Kailan ba yan? Basta, babangan nyo na lang. Basta puntahan nyo lang yung Tune In kay Tunying YouTube channel. Ay, Kuya Andeng Flores, si Adrian Flores Kumbatsero. Ay, birthday din pala ngayon. Nag-ahit ka na ba, Kuya Andeng? Saan bang palo natin? Mga hampas lupa. Saan ba tayo? Standby lang, RH23 Edwin Duque. Naalala nyo yung kinukwento kahapon nitong si Mayor Rex Gatchalian, ano? Yung ospital na ng hostage ng kamag-anak ng mga pasyente. West Gatchalian, ng hostage ng kamag-anak ng pasyente nilang namatay. Pinalit ulo. Yun. Hanggat hindi daw nakakabayad, meron silang detention facility sa ospital. Grabe yun. Kakaiba ito. Nakakagalit para doon sa ating mga kababayan na nagdadala matina. Ayan pala yung ACE Medical Center. At sabi ko nga sa iyo, kumbatsero, sikat pala to. Marami to. Marami pala yan. Ibig sabihin, bilyonaryo din ang may-ari nito. Sigurado. Oo, kaya lang, yung paraan na ganito ay hindi po maganda. Mamaya po ay babalikan natin si 23 Edwin Duque. Alas 9 siguro. Alas 9. Ready ka, Edwin, dahil alas 9 tatawagin ka na namin. Habang inaabangan ni Kuyang Melvin Raimundo yung report mo na yan. Kuya Melvin Raimundo, Ate Eds, maganda morning! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Alas 7 na pala ng umaga.
Kausapin natin si LTO Chief Asek Vigor Mendoza na may mission impossible sila na maibigay na ang ating mga lisensya, pero yung mission impossible naging possible. Asek Vigor Mendoza, maganda morning. Si Katunying po sa si Ka Jerry. Magandang morning ka, Jerry. Opo. Kayo. Ayos naman po, gwapo pa rin. Alam nyo naman, yan na kinabubuhay namin. Opo. Ano ba ang latest dyan sa, yun naman ang lagi nating inaabangan Available na ba ang lisensya? Kapag may magre-renew ng lisensya, may maibibigay na po kayo at hindi na papel ang iaabot nyo sa ating mga kliyente? Opo, tuwing April 15 po ang start-up natin dyan. In fact, this week, binaba na po natin ating mga lisensya sa ating mga tanggapan sa region, sa district offices natin, preparatory for issuance on April 15. Opo. So guys, yung announcement po natin, yung mga natitirang mga lisensya na April 2023 until August 2023. At yung mag-expire po ng Abril, itong taon na to, they have until April 15 to 30th to renew their license without penalty. Kunin na po nila yung card, nila. Yun. So, ulitin natin kung ang inyo pong license card ay nag-expire ng anong petsa, Asek? Ito po yung April 2023 until August 2023 at itong pong Abril 2024 yung mag-expire itong taon na to, itong buwan na to, pwede na ho sila mag-review at makuha yung card nila at itong from April 15 to 30th without penalty po. Automatic extension na po yung mga lisensya nila hanggang April 30. After April 30, considered as expired na po lisensya nila at magmumulta na po sila. Ayun. Paano po yung dating nakakuha ng papel lang na ayaw nang bumalik? Di ba na, okay na. Ayoko na ng plastic card na yan. May visa pa rin ho ba ng 5 years o 10 years yung papel na yon, Asek? Ay, kailangan po din yung babayaran na po yung card na yan. In fact, kung ayaw nila kunin, meron tayong option. Papatupad din po tayo sa buwan na to, itong passport style, yung courier service. Ayun! Meron tayong ilo-launch sa Katunying, na parang portal na i-access lang mo nila. Pipili po sila kung sino nilang gustong ko. Nag-accredit na po tayo ng courier ng mga kilala rin po nila. Sila pipili, pero sila rin magbabayad. Okay. Tapos ipapadala ho namin through courier kung sino man na napili nila, ipapadala na lang namin dun sa courier na yon yung kanilang lisensya. Opo. Kailan po ito yung mag-start yung courier system? Tinatapos lang namin yung accreditation, but nakikita ko po dito, dapat to mga end of the month, masimulan na ho natin yung, kasi gusto ko maibita yung malalaking at kilala ng yung courier. Yung meron ng track record, yung baka intay yung driver sa lisensya niya, expired na, hindi pa dumarating. O kaya baka magamit sa mga kalokohan. Di ba yung lisensyang yan may mga gumagamit yan. Kaya may mga bond requirements po yan, may mga taning na oras na kung kailangan na-deliver na po ng courier doon sa may-ari ng lisensya. Mabalikan ko lang po sandali lang yung lisensya. Yung pong mag-expire ang lisensya, katulad ko po, nag-birthday ako noong January 16. Expired na yung aking lisensya noon. Hindi pa ako nagpupunta sa inyo Sabi nyo kasi extended. Hanggang kailan po ba pwedeng ma-extend yun? Kung nagpadala ka ng pansit, extended. So, wala yata ang pansit na dumating. Wala. Sige. Ang nag-expire po ng Enero, January to March 2024. Okay. Automatic extended po yun hanggang end of May 30, 2024. Kasi ang renewal period nyo po ay from May 1 to 30. Yun yung ang inyong lisensya.
Ayun. So, automatic extension na po yan, Katunying. Hanggang- Kahit hindi ka nagpadala ng pansit, automatic extended. So, Hanggang May 30. na po yan. Hanggang May 30. Ayun. Opo. So, ang window pala ng pag-renew namin ay May 1, starting May 1 to May 30. I'm sorry, Katunying. I'm sorry. Opo. June 1 to 30, hanggang June 30 po kayo. Hanggang June 30. Ayun. Ayan, thank you. Tinan mo nga naman. Na-extend pa ng 1 month. Oh, na-extend pa. So, Para may oras pa kayo magpadala ng pansit. tama. So, January, yung nag-expired ng January to March, hanggang Opo. June 30 ang validity. Automatic extension po yan. Automatic extension. So, ang pwede nang mag-renew ng lisensya by June. By June 1. Kasi po, Katunying, yung nag-expire po naman ng September 2023 hanggang December 2023, meron silang palugit hanggang May 30 naman ng kanilang automatic extension. Ayun. Kasi ang period of renewal po nila is May 1 to 30. Kasama na po yung mag-expire noong Mayo, kailangan i-renew na po kanila ang kanilang lisensya. Hanggang May 30 po yun. Kaya yung January 2024 to March 2024, sa June 1 to 30 naman kayo magre-renew ng lisensya. Ayan, doon sa mga Unyo. sa mga may transaction sa LTO, lalo na sa lisensya, nasa website naman nyo naman siguro yung mga schedule na yan, ASEC, ano, Opo, para opo. mas matandaan. Required ko na po lahat ng region, district na i-post sa Ipaskel. Magpagawa ng mga laking tarpaulin dyan. No? Tarpaulin. So by July 1, ang aming target, by July 1, Wala nang extended na lisensya. wala nang extended, wala na pong backlog. On time na po tayo On time na tayo. mag-renew ng lisensya. Promise ha, July ha. Oo. By July, sige okay. po. Kasi may mga cards na. Opo. Okay, meron po kayong binanggit sa amin dati, yung e-vehicle registration. Ano na ba nangyari doon? Matutuloy po ba 'yon? Opo, in-approve na po ni Secretary Bautista na lahat ng mga light electric vehicles na tumatakbo po sa publikong daan, no, public roads po natin, pursuant na rin po sa Republic Act 4136, no, kailangan po rehistrado sa LTO. So, para naman mapadali ang pagrerehistro, ang gagawin natin ito online, registration ng light electric vehicles. So, si Mami Sel kasi merong EV. merong EV yung EV, pero maliit lang. So, yung pagka light electric vehicle, pwede ng online registration. Oho, we will be coming out with the guidelines po rito para hindi na sila kailangan pumuntang LTO. Online na lang po nila i-register yan, yung required documents, isa-scan lang po nila yan o to take a picture at papadala ho sa amin. Ayun, maganda ho, may guidelines para kung ano-ano yung pwedeng online lang, kung ano yung pwedeng kailangan pumunta mismo sa LTO. Oo. Kasi yung ba hindi na ba yun? Hindi na kailangan ng inspection yun? Motor vehicle inspection? Wala na. Wala na. Kasi pag light electric, ito yung mga basic electric bicycle, electric scooters na ginagamit sa public roads. No? Pag hindi naman public roads yan, pag private roads or within campus, university campus, ganyan po, hindi naman kailangan i-register sa LTO. Hindi, pero yung kompo, may mga four wheels din na light yung binabanggit ko. Opo. Kasama ba yun? Kasama ba yun? Kasama po yun. Ikaklaro ho namin, i-define ho namin mismo yung mga light electric. No? Kasi Ayan, yung mga electric vehicles na kotse na itsura, hindi ho sakop yun. Oo, mukhang kailangan na talagang maglabas na tayo ng ganyang malinaw na panuntunan, ASEC, dahil dumadami na rin dito sa atin. Sa ibang bansa, talagang laganap ng mga EVs. Dito sa atin, ngayon pa lang, habang maaga, pumasok na, lalo na sa motorsiklo. Ano ho? Sa mga scooter. Opo. ASEC, eto, tungkol sa plaka. Lagi hong may mga nagte-text dito sa amin, lagi daw silang nasisite na bakit wala pa rin plaka hanggang ngayon, masisira na yung sasakyan. Mga 20, ano ho yung taon na wala pa rin plaka na nailalabas? Sa
Sa motorsiklo po yan, nagsimula yan 2014 po onwards. So may mga kakulangan sa Motorcycle. Pero sa four-wheel vehicles, meron four-wheel ho yung mga nagte-text dito sa amin na laging napapara, tapos sasabihin wala pang plaka, sila raw ang naaabala dahil laging nasisita. Kaya nga, Jerry, inupuan po yung mga dealers, no? Kasi sabi ko, parati naman ang sinasabi nyo, problema ng LTO. Sabi ko, para maliwanag na, wala na tayong turuan. Sabi ko, that's all. No? Kami sa LTO, ilalabas po namin yung plaka within 5 days. Pag submit nyo ng mga dokumento sa amin, at yung submission nyo, online na natin gawin. Huwag na mano-mano kasi nagtatagal Opo. Within 5 days from the time you submit your documents, ilalabas po ng LTO ang plaka, ang ORCR, at yung RFID sticker. Sabi ko, pag meron kaming opisina na hindi sumunod dito sa 5 araw na to, we will monitor it electronically kasi electronic submission din po yan, no? Opo. Sisitahin ho namin para may accountability na po tayo, hindi tayo turuan. Opo. Yan po ay... Apo, ASEC yan po isa bago. Ang tinutukoy ko po yung mga luma, yung nabanggit ninyo sa motorsiklo, nagsimula ng 2014. Meron din hong pang four-wheel vehicles 2015, 2016 yata yun na hanggang ngayon ay walang plaka. Sila daw ba'y mai-issuean pa ng plaka? Opo, in fact, alam mo, marami akong kinukutan ng litrato, Jerry, doon. Sabi ko, ba't wala pang plaka to? Masyado na matagal kasi sa four-wheel vehicles, wala na tayong backlog Ang binabacklog lang natin dito yung replacement plates. No? Ito yung dating berde na gagawin natin black and white. In fact, sa motor vehicle, dapat sobra-sobra yung plaka. So nagtataka ako bakit hindi bumababa. So gagawin na natin dyan, we coordinated with the dealers also. Kasi minsan, no, 3 buwan na, 4 na buwan, hindi pa kinukuha yung plaka. So sabi ko, we will also implement the courier system, no, dito sa motor vehicle. Ilang araw po yan? Ilang araw po yan? Idediretso na namin yung plaka sa may-ari ng sasakyan. Wag na idaan sa kwan, wag na idaan sa dealer. Kung kasi nagiging bottleneck pa minsan yung dealer. Ako, at happy na ako ng LTO, doon nakabili ako ng isang maliit na sasakyan para sa anak ko. It took me 3 months. Hindi niyo ba ako kilala? Ako namimigay ng plaka. Eto, ang dami yung mga reaction dito. Mga 2016 pa. Hanggang ngayon walang plaka. 2015. Kasama sa aming online, no, maglalabas rin tayo ng parang website. Pwede nila i-check doon. Yung i-type nila yung motor number nila o ano man yung description sa sasakyan, lalabas yung plaka at kung saan nila makukuha. Ayun. At kung gusto nila, meron rin parang pipindutin sila doon, again, courier service. No? Pumili sila among the accredited courier services at papadala namin through courier na lang para wag na sila pumuntang LTO. Mas mainam ho yun na ASEC dahil napagod na, kung ako man yung may sasakyan na since 2014 walang plaka, mapapagod na ako ng kapababalik-balik sa LTO. Kung pupunta ako ron, wala. Di ba? Pero kung online, meron ng online, malalaman mo kung meron na, pwede mo nang at pwede mo pang i-request na ipa-courier. Opo. Kailan ito, ASEC, Obra? Ito, implement po namin itong Abril rin po to kasi we want to complete this by June. At least for NCR, wala dapat sasakyan na walang plaka sa National Capital Region. Ayun. Kasi pag na-solve namin si NCR, that's 40% of the problem. So, we can now implement bandang June, no plate, no travel. Ayan, So, basta mapabudbud namin ng gusto itong ating mga plaka. So we will make it very easy for them. Magkakaroon tayo ng site, pwede nila i-type yung chassis number, motor number na kanilang sasakyan, at doon nila makikita yung plaka nila at kung saan, at gusto nila i-pick upin nila doon, o kung hindi naman through courier, no? Pero siyempre bayad sa kanila yung courier. Ayos lang ho yun. Oo, palagay ko maraming papayag dyan at maraming handang magbayad ng extra para lang ma-deliver sa kanyan. Iba talaga pag meron ng online, Iba, ang bilis ng kilos. Yan din ang utos sa atin, Jerry, ng ating presidente at Secretary Bautista, yung digitalization ng frontline services. Yes, sir. So, bawal na masungit yan sa LTO, ha? May mga masusungit pa rin daw, eh.
Katolik, wala nang pupuntang LTO. Lahat online na eh. Oo nga. Oo nga, para wala nang face-to-face. Okay, last question. Problem. Kumusta na po si Mr. Cupido? Mr. Cupido. Katunying napalitan. Napalitan? Opo. Ano nang Napalitan. May bagong appointment na sa Region 4A. Ganun no? saan po ano po nangyari doon sa reklamo laban sa kanya? Natapos na po ba yung investigation? Naging moot and academic kasi wala yung administrative liability is extinguished upon his removal. So ganun, nawala no? na po siya sa LTO, ganon? Wala na po. Talaga? Opo. Kahit na hindi pa napapatunayan. Hindi ba, hindi ba, ito in fairness naman kay Mr. Cupido, ha? Oo. Hindi ba injustice naman sa kanya yon that he was not able to clear his name before he was oo. removed o kaya administratively sanctioned? Opo, wala pa nga formal charge, preliminary investigation pa lang ho eh. Hindi pa umaabot sa formal charging, ready review pa lang ho kung merong sapat na ebidensya na charge. Ang problema, yung iba nag-recant na, di ba? Katunying, Tama po. Nag-complaint, nag-recant. Opo. At least yung napasa ho sa amin, we cannot move forward kasi may recantation from the complainants na nag-file ho sa amin. Actually, hindi po siya recantation na sige, hindi- parang falsification eh. hindi ho nag-recant dahil yung mga tao mismo ay hindi sinabing hindi sila yun. Corrected, hindi nila, no? Yung kanilang signature, di ba? Para ganun nangyari doon. Hindi lang sila pumirma, no? Kaya lang, parang- malinaw na pinraject ito eh. Napaka matitama. Injustice nga yung nangyari kay Mr. Cupido na yun. Asek. Sino ho ang pumalit, Asek? Elmer Decena ang na-appoint ng Yung dating police. Yung dating police, dating colonel. Si Colonel Dicena. Di ba may nilagay kayong OIC doon sa 4A? May na talaga po ang na-OIC po doon, yun, si Attorney Zo. Tornizo. Forgot her first name, opo. Pinabalik nyo na dito sa Metro Manila. Hindi pa nag-assume si Colonel Dicena. Elmer Decena. So, nag-spread siya. Hindi, pasensya na kayo. Nalulungkot naman ako na ganun ang nangyari. Okay sana kung merong finding of impropriety, findings of improprieties pagkatapos na maimbestigahan ng isang formal investigation. Pero ito, hindi pala na-imbestigahan formally. Siya po ay naalis doon dahil lang sa isang falsified document. Tama po ba, Asek? Falsified complaints na hindi pala sila ang nag-complain. Masyado pa si LTFRB chairman Guadis nga ibinalik pa nung nag-recant yung testigo di ba? Sinuspindi ng Malacanang tapos ibinalik. Ito hindi nyo na imbestigahan na formally. Naawa naman ako dito kay Mr. Cupido. Nakakuha naman ako doon tapos ngayon, ang tingin sa kanya ng mga tao, mandarambong. Natanggal to dahil mandarambong to. Pero hindi po totoo. Tama kayo, Jerry, no? Hindi naman, wala akong ebidensyang ganyan. Wala akong complaint before the LTO na ganun po ang nangyari, no? Kahit tama sinabi nyo, yung natanggap po namin complaint, hindi daw din na signature yun. No? So, kaya nakakalungkot. Mga kaibigan mo natin si... Sa bagay, Asek, may investigating team pala na binuo dyan, si Secretary Jimmy Bautista, at mukhang anytime ilalabas kumbachero meron yung pala kanilang, sa DOTR. Yung kanilang recommendation. Apo. Presidential appointee po kasi yan. So, Ay, nako. Asek, salamat po sa Thank inyo. you, Sa Asek. ulitin. Magandang morning ulit. Magandang morning morning. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Sus Mariano kain doon.
Ang saya pa naman, di ba? Si Mr. Cupido naiyak pa sa atin dito. Naiyak mo yun eh. Dahil ay nako. Anyway, sana ilabas na ng DOTR pala. Ang DOTR, may investigating team, isang assistant secretary, ang nakalimutan ko na Alan ang head nung investigating team. Ang tindi nga raw, kumpatsero meron palang pamamaraan ngayon na hindi kinukuha ang cellphone mo, pero nalalaman kung ano laman ng cellphone mo. Ano? Kahit ilagay mo sa bulsa mo yan, kumpatsero. Kahit ilagay mo sa bulsa mo, malalaman. Ang galing naman nun. At yun ang magandang gamitin ng mga investigador natin. Lalo na kung ang iniimbestigahan ay yung mga taga-gobyerno na pinaghihinala ang na-involve sa corruption. Lalo na kung extortion o bribery. Ito, extortion ang binibintang dito kay Mr. Cupido. Ay, nako. Pero kailangan, kapag walang kasalanan, gobyerno din, DOTR din ang magdeklara na wala siyang kasalanan. Pag may kasalanan at may napatunayan sila, ideklara nila na may kasalanan, at kasuhan, hindi lang tanggalin, kasuhan, ipakulong. Tama. Tapos kung wala namang kasalanan, sabihin nila, linisin nila at ibalik sa pwesto. Kung saan para makapagbangon puri man lang totoo yung tao. Sabi ni Kuya Levi Santos ng Photon, tama. Tama. Dali naman pala kausap si Kuya Levi. Kaya mamaya daw, kung wala naman kayong lakad, punta raw kayo sa Photon Horizon booth sa Manila International Auto Show. Mamaya na yung umpisa na ngayon. Miyas. Ayun, Kuya Dan Macaranas, kumusta na ba? Sabi ni Kuya Dan Macaranas sa Bukawi LTO daw, November pa daw siya nagpa-renew. Until now, wala pa rin yung plastic card. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 7:22 ng umaga. 7:22 na pala. Ay, nako, kabilis ng oras. Sandali po lamang. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 10 patay, higit 100 na gusali na pinsala sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa loob ng halos 3 dekada. NBI at PNP bigong maaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa mga lugar na posibleng pinagtataguan ito sa Davao. Investigasyon na ikinasa ng Valenzuela LGU sa natuklasang palit-ulo scam sa isang ospital sa lungsod. Ilang kalye sa Makati isasara ng 2 araw para bigyang daan ang Philippines-Thailand Street Food Festival. DOH nagbabala sa paglaganap ng puto ngayong tag-init. Sore eyes at pigsa laganap naman sa mga piitan. At amnesty kay dating Senador Antonio Trillanes pinagtibay ng Supreme Court matapos itong ipawalang bisa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Kinaimbestigahan na ng Valenzuela LGU ang isang pribadong ospital sa lungsod matapos ikulong ang mga kaanak ng pasyente dahil sa unpaid bills. Sinabi sa DZRH ni Mayor Wes Gatchalian na naghain ng detention complaints ang 2 biktima na kinilalang sina Richelle May Alvara at Lavery Magtangob laban sa mga empleyado ng ACE Medical Center. Na-admit umano ang mister ni Alvaro sa ICU at nasawi noong Pebrero 14 pero hindi na siya pinayagang makalabas sa loob ng 3 araw dahil sa mahigit kalahating milyong hindi nabayaran sa ospital. Pantay sarado umano siya ng mga gwardya at kahit pagbili ng pagkain sa labas
ay hindi siya pinayagan. 5 oras naman ikinulong si Magtangob dahil sa mahigit 700,000 pisong unpaid bills para sa namatay niyang hipag. At may follow-up report si RH23 Edwin Duque na nasa bahay ng kaanak ng mistulang hinostage sa ACE Medical Center. RH23 Edwin Duque, come in, Edwin! Dati Katunying, kalihin pala ito ng lokal na Pasolo Bolo. Ito si Rizal, ito si Rizal, ito yung isa sa mga sinasabi ni Mayor na halos i-state na isang hospital. Ito is a medical center dito sa Valenzuela. Katabi ko ito at katabi niya, kasama niya yung 3 taong gulang niyang anak na naiwan ng kanyang namayapang asawa sa hospital. Rizal, good morning at live tayo kay Javier Katunying. No? Kumusta ka na at ano yung naramdaman mo na nasampahan ng kaso itong ilang personalidad sa hospital dahil na doon sa sabi ni Mayor Ruiz panggigipit o katumbas ito yung para ka nang ikinulong sa loob. Wagaan po sa pakiramdam po na ganun po ang mangyayari po sa hospital po na kahit po paano nakakatulong po sa mga tao. Kagaya ko po na wala pong pera para makaprovide po na mabayaran po sila. Na po. Kahapon nasa inerap kayo ni Mayor, no? At nangakong tutulong sa iyo. Pwedeng pakikwento, paano ba nangyari at paano ka nakarating sa ospital na yun? Ano po, galing po kami sa heart center po noong February 5. Tapos pumunta po kami ng city care. Kasi nga lang po, kagaya po ng heart center po ay wala po silang bakanting kwarto or ICU dahil kailangan po ng asawa ko ng kumpletong gamit dahil kompletasyon na po yung asawa ko. Hanggang sa pumunta po ako kami ng city care kasi wala pong bakanting kwarto o ICU. Kaya napunta po kami sa ACE Hospital po. Kanina binanggit mo, sabi mo tumagal kayo sa emergency pero hindi kayo inasikaso dahil wala kayong pan-down. Pero nung medyo nag-session na yung asawa mo, napilitan silang galawin pero sabi mo PhilHealth ba yung pinaka-down mo? Yes. Ilang araw din po kami sa sa emergency po. Tapos kaya nangihina po yung asawa ko. Wala pong ginawa sa kanya, wala pong gamot na binigay sa kanya. Kaya sabi po ng doktor, lagi po nila ako pinapalo up kung kumusta na daw po yung for admission or bayad po ng hospital. Kasi wala pong, ilang araw na po kami sa ER pero wala pang nagagawa sa asawa ko po. Paano nila inumpisa na bigyan ng lunas yung asawa mo at wala nga kayong binigay na pan-down? Noong February 11 po, tawag po nito. Doon na po, hindi makano po yung asawa ko, hindi na makausap. Tapos, doon na siya nanghihina, bumaba po yung blood sugar niya. Kaya, nung araw po noon, talagang doon na po siya inaasikaso. Doon po siya tinubuhan. Gawa ng nung araw po na yon, doon din po siya na-admit po for ICU. Sabi mo kanina, nung nalaman nilang may PhilHealth ka, saka lang nila parang nagpursige sila at yun ang parang pinaka-down mo sa iyong asawa? Okay. Yun po ang ginamit ko yung para pang-down? Opo. Kasi nung una kaya na tinda po kami sa ER kasi for admission daw po yung PhilHealth. Kailangan daw po ma-admit yung asawa ko bago po yung magamit. So ngayon, kumilos ang Valenzuela government para kasuhan yung ilang personalidad at pati yung security. Sabi ni Mayor, kakasuhan ng criminal case at matanggal yung EJC sa Campo Crame. So anong pakiramdam mo ngayon? Ano yung mensahe mo doon pa sa ibang naging biktima ng ganyang pangyari? Sa akin lang po ay sana po ay wag po silang matakot na lumapit sa sa kung sino man ang dapat lapitan para din po
matulungan din po. Oo, sabi mo kanina, lumapit ka pa sa DOH para yun ang una mong inisip para isumbong yung nangyari sa'yo? Ano po, February 19, lumapit po ako sa DOH po para about po sa pagka-detain ko. Pero ang sabi naman po ng DOH na kung pasyente po ang na-detain, sa kanila po lalapit. Tapos kung ako nakagaya na nilapit po ng pasyente sa ano daw po, sa station po or pag ano daw po ng abogado po. Tapos kaya lumapit po din ako sa DOH kasi po kailangan ko po nang makakuha po ng death certificate ng asawa kahit certified copy. Pero nung binigay ko po yung papel galing DOH doon po sa hospital, hindi po nila tinanggap. Edwin, Richelle, nakikiramay kami sa inyo ha. Gusto lang naming ulitin lang natin, kayo po ba ngayon ay may utang pa sa ospital? Meron po. Magkano pa po utang nyo sa ospital? Ano po, tawag nito? Nasa 188 po. Nasa 188,000 pa. Opo. Opo. Ngayon po, yung pong kayo po ba ano ang hanap buhay nyo? Wala po ngayon. Wala po kayo. Okay. Pero dati po, ano po ang hanap buhay nyo? Housewife lang din Housewife po ako. din Asawa po. ko lang po ang May trabaho. Ay paano po kayo nakakaraos ngayon, araw-araw? Yung binibigay lang po na tulong po sa akin, kunting tulong po na nakuha ko po. Yun po ang panggastos po namin. Opo. Pag aalis po. Opo. Sa madaling salita, kayo kung lang din ngayon, parang pangit mapakinggan. Para kayo isang kahig santuka ngayon, kung walang kung wala kayong magiging hanap buhay, mahihirapan kayong makaraos. Yung po bang local government may financial help na ibinigay sa inyo? May financial assistance? Richelle, narinig mo ako? Medyo naiyak to si Caricel eh. Yung ganito, Richelle, naririnig mo ba ako, Richelle? Opo. Oo. Kami ni Ka Jerry dito magpapadala sa iyo ng 20,000 Yun lang ang kaya namin. Pasensya ka na para meron kayong pang umpisa man lang. Kahit pa hindi pang umpisa, kahit na pang araw-araw habang meron kayong inaasikaso. Yung bang magulang ninyo andyan pa? Ano po, yung mama ko po, wala na po siya, 2018 po. Tapos yung papa ko naman po ay nag-asawa po ng iba. May pamilya na. Oo. Nako. Ilang taon na ho ba kayo? 26 po. 26. Opo. Kayo po, tapos yung anak ninyo ay ilang taon? 3 years. Isa lang po? Isa lang po. Ano po ba, kayo po ba nagtapos? Nakapag-aral po ba kayo? Apo, high school graduate po. High school graduate. Opo. Nag-ano lang po ako, first year college po. Opo. Hindi po kayo nakapagtrabaho kailanman? Saan po ba kayo nagtrabaho dati? Ano po, matagal na po. Matagal na. O sige, hahanapan namin kayo ng trabaho din para mahirap yung wala kayong hanap buhay. O Richelle, salamat sa inyo ha, at kakausapin na lang namin si Edwin kung paano. Thank you at lakasan nyo ang inyong loob at itong sabi nga ang pinagdadaanan niyo hindi madali at lalo pa nga at mabigat yung inyong lalo na sa financial situation niyo. Salamat, magandang umaga. Thank you. Ito pala si Erisel, ito yung tumakas sa ospital eh. Siya. Ililibing na yung asawa niya, nasa loob pa rin ng ospital. Ito, may mga nagte-text. Gusto ring magbigay ng tulong, Edwin. Meron daw bang GCash si Richelle? Oo nga, baka meron. Ano number? Kunin mo yung number. Tapos tatanong si Kuyang Els Bartolome. Wala siyang GCash ka, Jerry Katujing. Ikaw, meron? Sige, Ikaw, meron? iayos natin. Meron ka ba? Yung GCash ko, pwedeng ibigay natin, ano natin sa kanya.
para may abot natin doon sa mga magbibigay sa mga Pwede. Yun munang Gcash mo, Edwin. Para matulungan natin ang gusto. Kasi, alam mo kung batsero, may utang pa pala silang malaki sa ospital. Oo nga. Tapos may anak siya na maliit, wala naman siyang hanap buhay. Paano mabubuhay itong mag-ina na to? Yung tatay naman niya na byudo, nag-asawa na ng iba. Paano naman siya intindihin? Kaya napakahirap kung isipin nyo itong kalalagayan nitong kababayan natin. Di ba, Edwin, sa'yo na lang, number mo na lang, no? Number mo na lang, Edwin. Alam ni Ate Malo yan. Sige. Binigyan natin ng tulong. Si Ate Malo na. Yes, sir. Okay, salamat, partner. Mula pa rin dito sa Barangay Pasolo, dito sa Valenzuela, Operation sa Responde 3, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa mga balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unahing balita. Alas 7:36 ng umaga, magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Balita. Pangunahing balita. Marami talagang mabubuti ang kalooban kung batsero ngayon lang nag-message sa atin si Kuya Els Bartolome, di ba? Ngayon nag-message din sa atin si Engineer Magiting Cruz. Magpapadala rin daw sila ng tulong kay Richelle. Ayan, at thank you po sa inyo. Wala kasi siyang Gcash wala siyang Gcash kumbatsero, kaya pansamantala gagamitin muna natin yung Gcash ni Edwin. 7:46 ng umaga. Balikan po natin ang ating mga balita. Patay ang 10 katao habang mahigit 1,000 sugatan sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon sa lokal na otoridad doon, may mahigit 50 pang nawawala at higit 100 ang natrap sa mga tunnel o gusali sa syudad ng Hualien. Sa report ng local media, 3 hiker at 1 driver ang natabunan ng rock slide sa Taroko National Park at may halos 1,000 turista at staff ang stranded. Mahigit 100 gusali naman ang napinsala. Ilan sa mga ito ang gumuho at tumagilid. Naapektuhan din ang mga linya ng tren, paaralan at libu-libong kabahayan ang nawalan ng kuryente. Kinwestiyon ng mga concerned transport operators ang pagdaragdag ng LTFRB ng pang-apat na players sa motorcycle taxi bago mag-anunsyo ng moratorium. Sa ipinaabot na hinaing, sinabi nila na dahil sa pagpayag ng LTFRB ay 8,000 motorcycle taxi pa ang madaragdag sa mga lansangan sa Metro Manila. Kabilang umano sa binigyan ng go signal ng LTFRB bago ang moratorium ay ang Grab bike. Nako. Panginoon ko. Grab bike? Sa kabila ito ng panawagang moratorium ng mga mambabatas at stakeholders sa motorcycle taxi expansion dahil sa lumalalang traffic sa Metro Manila. Nag-announce nitong nakaraan ang LTFRB na may moratorium. Pero bago pala mag-moratorium, inaprobahan na nila. May inaprobahan pa silang dagdag. Ay, sus, Mario Joseph. Naman. Bigo ang NBI na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, sa ilang pinuntahan lugar na posibleng pinagtataguan ng nagdeklarang siya ang appointed son of God. Ayon kay NBI Region 11 Director Arcelito Albao, hindi nila natagpuan si Kibuloy sa Davao at sa Island Garden of Samal para isilbi ang arrest warrant na inisyu ng korte laban sa pastor. Kasama ng NBI sa operasyon ng PNP at iba pang law enforcement agency. Kabilang sa pinuntahan ng mga otoridad ng resort ni Kibuloy sa Samal Island, sa paaralan na pinangangasiwaan ito sa Buhangin at Prayer Mountain sa barangay Tamayong. Pansamantalang nakakalaya ang 3 kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sexual abuse sa mga minor de edad. Ayon sa PIO Chief ng Police Regional Office 11 na si Major Catherine De La Rey, pinayagang magpiyansa ng tigwa 80,000 piso sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Camanes. Ilang oras lang ito matapos silang sumrender sa NBI sa Davao ng silbihan ng arrest warrant ng mga pulis. Hinahunting pa rin ng mga otoridad ang pastor
Jr. at dalawa niyang alagad na sina Jackie Lee Roy at Ingrid Canada. Binalaan ng DOH ang publiko laban sa kuto ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, karaniwang nagkakaroon ng lice outbreak tuwing mainit ang panahon dahil mas gusto ng mga kuto na tumira at mangiklog sa mainit na buhok at pawisang anit. Yung mga lisa? Yung kiyumad. Mas mabilis anya itong dumami sa ulo ng mga batang nasa edad 3 hanggang 12. Oo nga, sa mga dahil bata. sila ang lagi naglalaro sa labas at nabibilad sa araw. Ipinayo ng DOH na bukod sa pagbili ng suyod. Bumili ng suyod. Bumili na suyod kasi may kuto bumili lang. Tapos suyurin mo ang kuto. At maligo daw po araw-araw. Iwasan ang panghihiram ng gamit gaya ng damit, suklay, sobrero at iba pang inilalagay sa ulo para hindi magkakuto. Inirekomenda rin ang regular na paglalaban ng damit, bedding, spunda at towel para maiwasan ang kuto. Ipinayo naman ng El Nino Task Force na magtipid sa paggamit ng tubig. Lahat na ito kinutra. Ang dami kasing pinalalaban ng DOH eh. Nung pala, pinagtitipid naman sa paggamit ng tubig. Hirap na hirap na siguro ang mga kababayan natin. Sino ba susundin ko dito sa mga to? Eto na lang, nagbigay po ng abiso ang Makati City Government sa gagawing traffic rerouting scheme upang bigyang daan ng Street Food Festival April 6 hanggang 7 of itong Sabado-Linggo. Yan na pala. May street food diyan pala sa Makati. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang ng 75th Jubilee Celebration ng Diplomatic Ties ng Pilipinas at Thailand. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati, magsasara ang Rada Street mula Gamboa hanggang De La Rosa Street sa Barangay San Lorenzo mula alas 10 ng gabi ng April 5 hanggang alas 10 ng gabi ng April 7. Itatampok sa pagdiriwang at iba't ibang pagkain mula sa parehong bansa, pati na rin ang iba't ibang cultural performances ang magpapakita ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Dalawang bansang pagkasasarap ng pagkain ba naman alam mo sa diba? Bangkok, kasing init din sa atin nun, napakainit. Tapos mas malaki lang ng konti ang halaga ng pera nila kaysa sa yung Thai baht. At marami ding masahista doon. Yun. At ngayon gagawin ng legal ang pag-asawa ng mga bakla doon, mga same-sex. Di ba? Kondo di ba doon na legal yung pagpapa-transplant? Transplant. Kumbaga magkapareho, maraming pagkakapareho ang Pilipinas. Pero ang pinakamagandang pagkakapareho, parehong masarap ang pagkain. Yun, talaga. So kung meron po kayong oras, pumunta lang po kayo sa Makati, puntahan niyo po si Mayor Abby Binay. Pinapupunta ka muna namin kayo. Pero magbayad ho kayo. kayo. Hindi ho libre yung pagkain doon. Di bale, kung wala kayong pambili ng pagkain at nakikinig naman kayo sa DZRH, no Eto problem. Eto na. Andito na. Mamimigay na kami ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alfaro, come on down! Come on! Come on down! Yes, Angel. Angel tuloy. Ganda pa naman ang intro namin sa'yo eh. Anthony Jerry, yan. Bunga nga ako talaga nakapungad kanina. Makikita mo naman, dire-diretso na yung mga sasakyan, maayos ang dali ng trapiko ngayon dito sa A. Mabini, dito yan sa Caloocan. Pero habang bumabaybay kayo dito sa A. Mabini, nagulat tayo na meron tayong natsempohan na nanonood ng live sa yung broadcast sa Facebook. Kaya ito masipag na bumabiyahe. Pangalan mo, kuya? Frederick T. Barnedo po.
Si Frederick, palagi ka bang ganyan na bumabiyahe ka, nanonood ka ng 2x2? Yes po. Sabi, solid. Araw-araw, 40 years na. Ilang 40 years? Yes, 40 years na po, nanonood ng mga 2x2. 20 years pala kami sa gaya, umaambot dito. 40 years na nanonood ng 2x2 eh. Yung nagdidinig sa taas, sandali lang po. May nagdidinig sa taas. Pero, sino paborito mo announcer? Kayo pong dalawa, Tunying, saka Jerry po. Katunying. Ay, partner! Dahil ang paborito mo programa 2x2. 2x2. Dahil dyan, meron ng 1,000 pesos. Salamat po sa inyo. Malaking tulong na rin po ito. At siya nga, meron ka pang pampapogi. Ito, pampapogi mo. DZRH t-shirt. Thank you po. Salamat po. At syempre, meron ka ring grocery bag. Yan mula sa DZRH. Maraming salamat po sa pagtulong. Huwag po kayo magsasawa. Binabati ko lahat ng staff ng DZRH. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako, mas maraming salamat sa'yo dahil anniversary po pala sa inyo. Happy anniversary. Yun. 85th anniversary yun. Kaya naman, mantangin mo, habang nag-iikot siya ng mga pasahero niya, pinapakinig at pinapanood niya rin ng DZRH. Dito yan sa A. Mabini, sa Caloocan. Ari Summer 6, Sherwin Battle Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun! Thank you! At maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal sa DZRH. Nagmamahal at nagtitiwala. DZRH! Balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by Ay, yung mga Engineer John Mercado, nandyan daw siya sa Haen, Nueva Ecija. Ay, pagka nakita mo nga si Mayora dyan, saka si Vice Mayor Sly Austria, sabi mo na order kami ng gatas ng kalabaw. Ayun, Kung hindi naman sila makapagpapadala ng gatas ng kalabaw, yung kalabaw na ang dalhin dito sa Quezon City. Kung pwede sana yung medyo malaki na yung bulo. Yung malaki. Engineer, malapot na yung gatas nun. At malinamnam na yun. Yan, kasi may nagtatanong sa amin sa Katunyings, Visayas. Ng gatas ng kalabaw? Ng gatas ng kalabaw. Sabi ko, patatayuin ko na lang yung kalabaw dito, kayo na gumatas. Para siguradong fresh na fresh. Doon daw merong 2009 at 2012 na sasakyan na ginagamit nila. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. Yun ang problema. Wala kayong problema. Buti na lang mamaya kung wala po kayong oras, magpunta po kayo sa Manila International Auto Show. Yan po sa may meron sa MUA, malapit sa MUA. Tapos meron din dito sa ano ba tawag doon? Diyan sa may Buendia. World Trade. Ang galing nyo talagang dalawa. Ano nga kayo dito? Pahag nga. Ayan, punta ho kayo. Marami po, iba-ibang klaseng sasakyan po dyan. Pero wag niyong kalilimutan ang booth ng Photon Philippines at siyempre ng Cherry Auto Philippines. Baka naman kayo kailangan ng magpalit ng bubong, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile spine. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2, hahataw ng todo, urado ka. 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Gusto lang nating magpasalamat, kumbatsero, sa mga hindi naman natin hinihingan ng tulong.
Pero kusa po agad na nung narinig lang po nila yung kwento nitong si Richelle ay na meron pong isang 3 taong gulang na anak. Siya po ay namatayan ng asawa. Ito po yung na-hostage pa dun sa sa Ace Medical Center sa Valenzuela. Kagyat pong nagpaabot ng kanilang intensyon na tumulong si Kuyang Els Bartolome, si Kuyang Els, naisend ko na sa iyo yung GCash number ni Edwin. Ito ho, hindi ho namin may broadcast yung number ni Edwin dahil yun ay personal number niya. Pero ito, tulad nito, may sa text hotline natin, kumbachero, may mga nagte-text, baka po pwedeng makuha yung bank account details nung balo para makapagpadala kami ng konting tulong. Thank you and more power. Si Roger Pugat ng Batak, Ilocos Norte. Maraming salamat po sa inyo. Si Kuyang Mel Magno, kumbachero. Kuya Mel Magno. Ito, pinadala ko na yung number ni Kuya Edwin. Kuya Mel Magno, salamat sa iyo. At nabanggit na ba natin si Kuya Magiting Cruz? Thank you. Salamat pinadala po. na po namin. At itong si Kuyang Yuli Aguilar, si Asek Yuli Aguilar ng DSWD, nakikinig sa atin. Sabi niya, tulungan natin Katunying sa pamamagitan ng DSWD. Ayan. Hinihingi niya yung contact number para mapatawagan. Baka daw ma-cover pa pati yung hospital bill na naiwan. Ayun, ang pinakamainam din. Pagka nabura na yung pananagutan niya sa ospital, at kung ano man po yung pagsasama-sama natin, maitulong sa kanya na wala naman silang hanap buhay ngayon, ay napakalaking bagay, mga kababayan. Ganyan tayo mga Pilipino Ganyan tayo mga Pilipino. Madalas lang tayong magreklamo, madalas lang tayong magbabag. Pero pagdating po sa bayanihan, sa pagtutulungan, nandidiyan po tayo at handa tayo always ready ang isang Pilipino sa pagtulong sa kapwa si Mayor Pilipino. Chris Garbo ng Mabalacat nanonood sa atin, tutulong din daw siya kahit hindi pa niya constituent, tutulong daw po siya. Papadala po namin Mayor Chris Garbo ang number po nito pong papadala nyo ng tulong. Salamat po sa inyo. Salamat po. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Glassy skies of blue and I see clouds of white and the brightness. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat!